Alright, mga boss, mga ma'am, mga sir. Happy na ako, nakabalik na ako ng Zambales. By the way, dito kami ngayon ni Ma'am Emeline. Ma'am Emeline. Hello po! Welcome to Zambales ulit. Yan, oo. Sabi mo may shoutout ka? Yes po, shoutout po kay Sir John Eric. Thank you po kay Sir Jonel. At saka syempre po kay Sir Richard po. Thank you po. Okay. See you soon po in Palawan. Yes. Alright, so there you go mga ma'am, mga boss, mga ma'am, mga sir. Andito na ulit ako ngayon sa Zambales. Ano po, maraming ipe-present kami ni Ma'am Emeline na mga properties ngayon dito. So nakalinyada na yan. But this is our first presentation itong buwan ng March. Ano po. Maganda itong ipe-present natin, ma'am. Ano ba itong ipe-present natin sa kanila? Farmhouse po ito. Farmhouse, ano, Isingit ko lang po, shoutout din po sa lahat po ng viewers po, syempre. Yes, Thank you of na po. course. Salamat po lagi sa pag-support po. Yes, alright. Opo. So, ma'am, ito is how many square meters? It's 9,400. 9,460, 69 square meters po ito. Yes po. So, mga boss, mga ma'am, mga sir, this is a farm resort, mango farm resort, ano po. Naka fully fenced po ito, gated, maganda access, yan. About 3 to 5 minutes to the National Highway. Namumunga na yung mga mangga, 25 mango trees, producing around 300 kaing per season, per harvest, ano po. So, tara, walk through tayo, ma'am. So, okay, pagpasok po ninyo sa property, welcome kagad kayo ng mga iba't ibang fruit-bearing trees. Kita nyo naman, nakabakod na siya. Yan, no? Ang korte po ng property, hindi po siya perfect rectangle. Meron po siyang mga curved lines, ano po, especially dun sa dulo. At ito, meron silang mga puno ng rambutan, di ba? Iba-ibang klaseng puno po, mga fruit-bearing trees. Ilalagay na lang po namin dyan sa description ng video. And then here, sa left side, merong ginagawang toilet dito. I think this is toilet bathroom, ano po. So yan, buong paligid po na yan, nakabakod yan, mga boss, mga ma'am, mga sir. Yan. Ito, meron toilet dito, no? Kita nyo naman, maganda ang design. Ang ganda ng pintuan, no? Ang ganda ng pagkakatirada. Diba? O, meron kayong mga konting i-upgrade, i-restore, i-repair. Pero very minimal na lang yon. Pero dito accommodate na po itong, itong farm resort. Either camping or accommodation na merong room at saka swimming pool. So, marami kayong activities na pwedeng gawin. Dito may fish pond din silang nilalagay. Yan. Mamaya ikot pa tayo dyan. Ito yung cabin type house. Ito, villa. Daming bunga ng mangga, no? Ayan, no? Sir, ano to natural? Ganyan karami yung mamunga kapag maski hindi po inisprayan. Now, this is the villa. Ganda mga boss. Oh. Swimming pool. Ang ganda ng design ng swimming pool, ha? Ano po yan? Natural water po yan. Galing sa ground to, ano, sir? Natural water po yan coming from the ground. Hindi nyo na kailangang i-filter yan. Which is good kasi mas maganda yung natural water kasi, di ba, walang chemicals. Don't panic, it's organic. Ang ganda ng pagkakabagsak ng mangga dito, di ba? Yan, no? Actually, pwede pa nga kayo maglagay ng ano dito eh. Ng tree house, no? Pwede maglagay ng tree house dito, sir, ha? No? Oo. Okay. Ganda ng kahoy, mabas na. Wow. Alright. So, elevated itong villa, no? Ito yung kanilang terrace. Dito mag-i-enjoy kayo magkape, magkwentuhan, di ba? Bonding. Ayan. Tsaka very Instagrammable, no? Para kayo na sa ibang bansa. Ito po, kahoy talaga to mga boss. Yun. Wow.
You can smell the wood. Fresh na fresh. Diba? Ito kayang mag-accommodate po nito ng 6 hanggang 10 heads siguro mga boss, no? Yun. May loft. Nice. Of course, air-conditioned, di ba? Tsaka maganda yung varnish niya, parang polyurethane, no? Right. Wow. Nice. Toilet and bathroom. Shower. Toilet. I think this is bathtub. Hindi siya jacuzzi. Pero okay na yan, di ba? Alright. There you go. Dito kasi tumutuloy yung owner eh. Tapos dito, yan, dining area. Meron siya 2 pintuan, ano, sliding at saka ito. Kasi, alimbawa, nakasara ng pintuan, pwede mo lang buksan yan para in and out lang yung hangin. And you get a better view dito sa labas. Diba? Solid tong table na to, mga boss. No? Walang kapareho yan. Okay. Lababo. Yan, diba? Naka-bricks po siya. Oh. Hindi siya tile, mga boss. Brick siya. Alright. Then, meron ka pa rin regular kitchen dito. Ito yung pinaka prep table nila or nook. Di ba? This one parang naka epoxy coating lang siya, no? Wala siyang tiles. Pero nice looking, huh? Very rugged, yet very beautiful. Diba? Ano to? Another room, mga boss. Wow. So nice. Ang ganda talaga ang tignan kapag kahoy, you know? Pagka nailapat ng maayos. Pati yung kanyang sahig, oh, ang ganda po ng pagkakalapat. No? Kitang-kita may haspe. Hindi siya fake wood, mga boss. Talagang kahoy talaga siya. Di ba? Oh, ang ganda nito. Oh. Very creative, ha? Di ba? So, meron na kayong sabitan ng ano-ano. Coat, sombrero. Ang ganda rin ng CR. No? Hindi siya monotone, di ba? Kaya hindi nakakasamang mag-CR. Parang gusto mo lagi mag-CR. Yeah. Ayan, no? Para siyang stone, di ba? Na nag-mix sa kahoy. Very, very earthly vibe, mga boss. Napaka-natural. And yet, napakaganda ng design. Very aesthetic. Para sa akin, ha? Ewan ko sa iba. Pero, pag nakita nyo sa personal, mas maganda siya, mga boss.
kaysa dito kaysa dyan sa mga screen ninyo. Yan o. Ganda. Okay. Parang gusto ko muna maligo Grafted mangoes po yung mga yan. Ano. Mas marami pa kayo pwedeng gamitin kahoy. Merong working area dito, ano. Lagay lang kayo ng tistisan nyo dyan. Ang dami nyo pang magagamit na kahoy, Diba? Para sa kung ano man ang project ninyo eventually. Dito may kulungan ng kambing. Meron po kasi silang kambing. Now, hindi natin alam kung kasama yung kambing, pero pwede nyo namang awitan yun, di ba? Tignan yung mangga dito lalaki. I think mga nasa 70 days pa lang yan. Tapos bahay ng caretaker, mga boss. Alright? Naririnig nyo? Ibig sabihin, may kuryente na sila dito. Diba? By the way, meron din po silang solar, no? So, lahat po ng ibang detalye na hindi ko mababanggit dito, ilalagay natin dyan sa description ng video. Then, itong parang walkway na to, may mga kawayan, pwede nyo pang pagapangan yan, ano? Or, pwede nyo namang i-rehabilitate. May mga nakalinya na citrus, kalamansi. Ang lalaki ng kalamansi nila, mga boss. Ang lalaki ng kalamansi, walang biro. Walang makita dito sa baba So may mga nakalinya pong kalamansi, ano? Okay. Grapes. Yan. Kapag yan gumulang na dyan, yung grapes mismo ang magpapatibay sa mga sa brace. Parang kahoy po kasi ang vine na yan Alright. Alam niyo maganda sa farm, resort, or farm for that matter. Buhay na buhay, di ba? Ang dami niyong pwedeng itanim, ang dami niyong pwedeng gawin. All year round, pwedeng mag-iba-iba yung mukha niya. Depende yan sa mga tinatanim nyo. Depende rin yan, di ba? Lumalaki ang mga punong kahoy na yan. After 5 years, iba na po itsura nito, di ba? Lalo na pag naglakihan na itong mga guyabano, mga kawayan, ano? Very dynamic ang isang farm. At syempre, mas may feeling of security kayo dahil especially sa food dahil yun nga ang dami niyo pwedeng ilagay may fish pond, di ba? Meron kayong this is like a permaculture farm, mga boss, mga mama, mga sir. And here, hindi pa tapos, no? So usapan niyo na lang yan na may-ari upon turnover sa inyo kung ano ang magiging usapan niyo dito, kung tatapusin pa ba o hindi na. But then again, of course, these are your point of negotiations. Diba? Yan. Ito, outside toilet and bathroom. Rough pa siya, mga boss. You know? Ito, maganda. Idea yan, no? Pagapangin nyo dito. Diba? Pag gumapang yan, hindi nyo na kailangan pinturahan itong pader. Ito. Yung mga yan. Pag gumapang yan dyan, no need to paint the pader. May saging kayo, saba, no? And then ito, fish pond din po ito. May mga nakatanim na pine trees. Yan, no? Patutubigan nyo na lang yan. Or during the rainy season, pwede kayo mag-alaga. You have at least like 6 months na may tubig yan para mag-alaga ng hito. Diba? Mabilis lang naman po lumaki yung hito. 100 days lang yan. Pwede nang harvestin. Or less. Especially yung African hito. Ito, bagong gawa lang po. Right? Mamaya na tayo dumaan dito. Ikot tayo.
Ikot muna tayo dito. Pasyal ko muna kayo mga boss. Para makita natin. May napansin ako iba-ibang variety ng saging eh. Kasoy, di ba? Ito kagaya nito. Hinog na oh. Hinog na mga boss. Chamba. Pwede tayong pumitas. Ayan oh. Oh. Boss Mike, pitas ako ha. Oy, oy, oy. Ayan oh. Yun oh. Ayun oh. Oh, mga bashers. Sarap dito. Kikwento ko na lang sa inyo kung anong lasa. Ang kita niyo yung kulay. Ang tamis mga boss. Ang sarap. Senyorita po yan. Malakas mamunga yan. Hindi nyo kailangan sprayan. So, manipis lang ang balat ng senyorita. Ganyan ang kulay niya. Pero pag kinagat nyo, diba? Talagang ang ganda ng pagkaka-yellow niya. Tsaka ang sarap. Iba-iba talaga lasa ng senyorita. Masarap talaga ang senyorita. May mga nakatanim na rin ng mga bugambilya, no? Yan, no? Iba-ibang kulay. Ang mga tanim pa lang dito, mga boss, panalo na kayo, ha? Panalo na kayo, 3,000 pesos per square meter. Panalo na po kayo dyan. May tawad pa daw, sabi ng may-ari. Depende yan sa usapan ninyo. Pagdating sa documentation. Yan. So, walkthrough lang tayo, mga boss, ha? As if na nagtitripping na kayo sa farm, di ba? So, halimbawa, may mga interesado dyan, gustong bilhin itong farm, they know what to expect. Ang gaganda ng mga bulaklak, no? Dito ang lilim, mo. Tanghaling tapat ngayon dito sa Zambales, boss. Mga boss, mga ma'am, mga sir. Pero, hindi pa ako pinapawisan. Usually, ganitong oras, pinapawisan na ako, eh. Ibig sabihin, hindi masyadong mainit. Sakto lang. Ayan, ang mountain view po dito. Ayan. Ayan. Diba? Kaya pag nagpalagay kayo ng view deck nyo dito, may enjoy nyo lagi yan. San Antonio Iconic Mountain yan, mga boss. Nandun po yung beach, no? Capones Island, Camara Island, Pundakit, Anawangin. About 15 minutes drive from here, nandun na po kayo sa mga jump-off area niyan. Alright, ito oh. Ito, isa ding ano to, treasure mga boss. Ha? Kakawate. Alam niyo ba, ang kakawate, malambot pa yan pagbata pa, pero pag ganyan na po katandayan, sobrang tigas niyan. Bihirang-bihira na lang po yung ganyang kakawate. Baka ito siguro century old na po itong kakawate na to. Kaya pinreserve ng may-ari, napansin ninyo. Ayan, no? Ganda ng puno ng kakawate na to. Bihira na po ako makakita ng ganyan ngayon. Kayo ba? Diba, hanap kayo Madre de Cacao? Ganyan. O, tatabi ako mga boss ha, para makita ninyo. O, diba? Matandang-matanda na to mga boss, mga sir. Bihira pong ganitong kakawate. Ang laki yun, ang lapad. Tapos, ayan, no? Ang very intricate na yung kanyang puno, 'di ba? Ayan oh. Ito pong maganda pakapitan ng orchids. Yan. Ang tigas po ng niyan, ng puno niyan. Ginagawang po yan, katam. Okay, may napansin ko rin may mga tanim silang iba't ibang ornamental plants, ornamental trees. Yan. Tapos parang may mga ornamental bamboos din sila. Kagaya nito. Ang ganda tignan, no? Oh. No? Okay. Dito tayo dumaan sa gitna. Hindi, dito na lang tayo sa gilid, mga boss. Yan. Yung korte ng boundary dito, nag-cove po siya. Yan. Nakita nyo naman sa drone shots natin, ano? Tapos nakahilera yung mga pine trees dito sa gilid. Mga young pine trees pa po yan. Or agoho. Ang ganda ng bamboo, no? Then, may iba pa silang variety rin ng bamboo dito. Kagaya nito, mga boss. Yan. Yan.
Alright. Ito, ewan ko kung anong halaman to. Maganda rin. Then, may mga coconut trees. Young coconut trees. Mga boss. Okay. So, may fish pond. Fish pond, 1, 2, 3, 4. Pang-5 po yun nandoon. Yan. Alright. Itong mga kubo-kubo, okay pa naman siya. Konting rehabilitation lang, no? And then may napansin ako may mga tanim na siyang azola. Alright. Namumunga na po yung mga mga nyug, ayan, no? Aalagaan nyo na lang to. Ayan, azola po ito. If I'm not mistaken, mga boss? Pagkain po ng hayop yan. Source of protein. Alright, now ito mga kubo-kubo, check natin Madali lang naman po magparehab ng kubo dahil marami namang kawayan dito sa Zambales. Ayan. Ito. Diba? Pwede kayo mag-fishing dyan, yung mga guests ninyo, mga will, alright? Tilapia, diba? Iihaw nila. Alright, tapos may gano'n na silang sausawan, kalamansi, pipitasin na lang nila dyan. Hanap na lang sila ng pwedeng pitasin, di ba? And then, ito yung function hall, malaking pavilion, no? Last time pumunta ako dito, ginagawa pa to pero ngayon, ready na siya for use, ha? Wow. Yun, no? Very ideal to sa mga wedding ceremonies, birthday, announcements, announcement ng Hiwalayan Blues. Yan. Mataas. Kaya hindi siya mainit. Fresh na fresh, mga boss, ang pasok ng hangin. Okay? Yan. Ang ganda ng tanawin dito. From here, kitang-kita niyo yung vastness ng field, no? And then, dun sa malayo, bundok ng San Marcelino. Nandyan yung Mapanuepe Lake. By the way, this is about 15 minutes from Mapanuepe Lake. Lapit lang to. And then, yan, kita nyo rin yung sinasabi kong iconic mountain. Diba? Ganda ng scenery, oh. Malamig sa mata. Ang daming halaman, eh. Okay? Bagong gawa po ito, mga boss, mga. So, may mga nakaprotrude pa na bakal just in case na meron pa kayong maisip na design, pwede nyo kasing i-connect yan doon. Yan. O whatever, di ba? So, at least meron kayong nakaabang na kakapitan. Alright. Ito yung pantali nila, Natural na natural. Okay. Namumula. Ano bang tawag dito, mga boss? Paki-comment nyo nga dyan. Lagi ako nakakita ng ganyan, eh. Ito. Ano yata ito, eh. Hindi ko rin alam, pero maganda. No? Ang ganda ng mga bulaklak, no? Ito po yung isang, fish pond. Pagpasok nyo doon, di ba doon tayo galing, ito yung, villa. May fish pond pa dito. Ayan, may mga nakalagay ding azola. Kaya pag nag-alaga po kayo ng manok, meron na kayong source ng pagkain. Azola ba yan? Parang hindi, I don't know, pero comment na lang po kayo dyan. Alright? So, yan. Ang kabuuan ng property, mga boss. Ask natin kay Ma'am Emeline yung details ng property. Okay, ma'am. Ikaw na magsabi ng detalye. Bakit nakaharap sa Oo. Ikaw na magsabi ng details, Ayan. Yan. Babasahin ko lang po yung pinaword ng owner. Okay, sige. As per owner po, ang selling price po nila ay 3,000 per square meters po. Okay. Yes po. Then the mango is 25 mango trees. 25 mango Fruit trees. bearing to. Okay. Mamunga. And then fully fenced. Yeah. Kita niyo Oo. po yan sa drone. Tapos, yung villa po, can accommodate po ng 10 to 12. 10 to 12 heads. Yes. Opo. Pero, ang Sila buong na bahala area. maglagay ng rate, di ba? Kung Yes. sakasakali. Pero ang buong area, kunya may dadala ka ng tent mo. Oo.
makaka-accommodate siya ng 200 yes. 200 heads, kaya Yes, 200 heads. Yes po. Oo. May electricity na rin at meron na rin tubig, of course. Yes po. Tsaka bastante naman ng toilet and bathroom. Okay. Tapos meron po siyang 4 na large na Fish pond. O, 4. Nakita natin doon kanina, mga boss. 108 na pine trees. Okay. Coconut trees 30. Coconut trees, 30. Yes. Fruit bearing na yung iba, di ba? Meron ng kasoy, guyabano, Oo. duhat, langka, kalamansi, banana, rambutan, dayap, and kamyas. Iyo. Yan, nakalagay sa details ng owner niya. Alright. Okay, there you go mga boss. Price is 3,000 per square meter. Yes, So as per lumalabas owner. magkano? Sa 9,469. 9,469 times 3,000. 28,407,000. 28,407,000. Now, mga boss, sabi ko nga kanina, negotiable naman po yung price na yan. Yes. Dahil marami pa pong pwedeng point of negotiations dito from, transfer of titles to yung mga iba pang kailangan gawin dito mga boss, mga mama na sir. Kayo na po ang bahala makipagtawaran sa may-ari eventually. Yes po. Now, kung gusto nyo po mag-schedule ng tripping, viewing dito, sasamahan po namin kayo ni Ma'am Emeline para makita niyo yung lugar. And then eventually, kapag Makausap yung owner. interesado kayo na po makipag-usap doon sa owner mga boss. Para mga sa ma'am, kanyang sir. price. Okay? So, that's it. Again, mga boss, mga ma'am, mga sir. Ma'am, paalam na tayo. Bye-bye po and see you in the next vlog. Yeah, see you in the next vlog. Alright, mga boss, mga ma'am, mga sir. Again, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong time, sa inyong panonood. Let's be grateful every day, mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao.